Ordinaryong gabi sa Sitio Maligaya. Sa loob ng 3 linggo, ang baryo ay binalot ng lagim. Nagsimula ito sa mga alagang hayop, mga kambing na natagpo ang tuyot ang dugo, mga manok na tila hinigop ang laman mula sa loob. Ngunit nang mawala ang bunsong anak ni Aling Marites, alam ng lahat na hindi na ito gawa ng ligaw na aso o gutom na kobra. Si Carding ay nakaupo sa sulok ng kanyang maliit na kubo. Sa kanyang harap ay isang lumang almires na gawa ng batong buhay. Ang liwanag mula sa mitya ng kanyang gasera ay sumasayaw sa kanyang mukha na tila isang mapa ng mga piklat at kulubot na nakuha niya mula sa mga dekadang pakikipagbuno sa gubat. Carding, kailangan ka namin, bulong ni Kapitan Ben sa labas ng pinto. Wala nang gustong lumabas. Ang mga tao, natatakot na sila sa sarili nilang anino. Hindi sumagot si Carding. Ipinagpatuloy niya ang pagdikdik. Ang tunog ng bato sa bato ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng Sitio Maligaya. Para kay Carding, ang pagpatay sa isang sigbin ay hindi idinadaan sa bala. Ang mga sigbin ay mga nilalang ng espiritu at laman. Ang tingka ay tumatagos lamang sa kanila. Ang kailangan ay lason, isang espesyal na timpla na itinuro sa kanya ng kanyang lolo, ang huling babaylan ng kanilang pamilya. Kinuha ni Carding ang isang tuyong ugat ng tuba-tuba. Ito ang pundasyon. Idinagdag niya ang katas ng kamandag ng ahas na nakuha niya mula sa isang banakon noong kabilugan ng buwan. Ang huling sangkap, ang abo ng isang sinunog na balahibo ng wakwak. Ang lason ay hindi lang para sa katawan. Ito ay para sa sumpa. Maingat niyang isinawsaw ang dulo ng kanyang mga palaso sa maitim at malapot na likido. Ang mga palaso ay gawa ng luyong, ang matigas na bahagi ng puno ng anahaw. Hating gabi, nang pasukin ni Carding ang gubat. Ang bawat hakbang niya ay kalkulado. Hindi siya gumagawa ng tunog. Ang kanyang pana ay nakasukbit sa kanyang balikat. Habang palalim siya ng palalim sa gubat, napansin niya ang pagbabago. Ang mga kuliglig na dati ay maingay ay biglang nanahimik. Ang mga kwago ay hindi na humuhuni. Doon niya naramdaman ang amoy. Ito ay amoy ng asupre na hinaluan ng malansang dugo at basang balahibo. Isang amoy na tumatagos sa lalamunan at nagpapasuka sa sino mang hindi sanay. Itinago ni Carding ang kanyang sarili sa likod ng isang malaking puno ng balete. Inilabas niya ang kanyang pana. Mula sa makapal na talahiban, lumabas ang sigbin. Ang sigbin ay may mahahabang hita sa likod na tila sa kanggaro. Ang kanyang mga tainga ay malalaki at nakalaylay. At ang kanyang buntot ay mahaba at tila latigo. At ang malamata ay nanginingas na parang baga ng uling. Huminto ang nilalang. Itinaas nito ang kanyang ilong at sumingot sa hangin. Naramdaman ni Carding ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Alam ng sigbin na may tao, ngunit hindi alam ng sigbin kung nasaan si Carding. Ginamit ni Carding ang lana sa kanyang katawan para itago ang kanyang sariling amoy. Dahan-dahang itinaas ni Carding ang kanyang pana. Inilagay niya ang palasong may lason. Hinila niya ang pana hanggang sa maramdaman niya ang tensyon sa kanyang braso. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa dibdib ng nilalang, kung saan tumitibok ang itim nitong puso. Huminga ka ng malalim.
naalala niyang turo ng kanyang lolo. Huwag mong asintahin ang hayop. Asintahin mo ang espasyo kung nasaan siya. Ang palasoy ay lumipad ng tuwid, tila isang anino na humiwa sa hangin. Tumama ang palaso sa balikat ng sigbin. Ang nilalang ay naglabas ng isang tunog na hindi makakalimutan ni Karding. Isang matingkad na tili na nasasaktan, na mabilis na naging isang malalim na ungon ng galit. Hindi agad natumba ang sigbin. Sa halip, lalong naging agresibo ang nilalang. Sa isang iglap, tumalon ito patungo sa direksyon ni Karding. Ang bilis nito ay hindi makatao. Napaiwas si Karding sa huling segundo, gumulong sa putikan habang ang sigbin ay bumagsak sa puno ng balete kung nasaan siya kanina. Ang kuko ng nilalang ay bumaon sa matigas na kahoy ng puno. Mabilis na naglabas ng pangalawang palaso si Karding. Ngunit bago pa niya maasinta, ang buntot ng sigbin ay humampas sa kanyang braso. Napabitaw si Karding sa kanyang pana. Ramdam niya ang pagkabali ng kanyang buto. Ngunit nandoon na ang epekto ng lason. Ang sigbin ay nagsimulang magpagiwang-giwang. Ang maitim na lason ay mabilis na kumalat sa mga ugat nito. Ang mga pulang mata nito ay unti-unting lumalabo. Ang bibig nito ay nagsimulang bumula ng isang malapot at madilaw na likido. Nilapitan ni Karding ang nilalang na ngayon ay nakahandusay na sa lupa. Ang sigbin ay naglalabas na lamang ng mahihina at garalgal na tunog. Ang lason ay hindi lamang pumatay sa katawan nito. Tinunaw nito ang kapangyarihang nagpapanatili rito sa mundong ito. Kinuha ni Karding ang kanyang maliit na kutsilyo na gawa rin sa luyong. Para sa mga bata ng maligaya, bulong niya. Isang mabilis na hiwa sa leeg at ang huling hininga ng sigbin ay lumabas bilang isang itim na usok na mabilis ding tinangay ng hangin. Ang bangkay ng hayop ay nagsimulang lumiit at matuyo. Sa loob ng ilang minuto, wala nang natira kundi isang tumpok ng tuyong balat at buto. Kinabukasan, bumalik si Karding sa Sitio Maligaya. Wala siyang dalang ebidensya. Walang ulo ng halimaw, walang balat na may papakita. Ngunit ang amoy ng asupre sa gubat ay nawala na. Ang mga kuliglig ay muling humuhuni. "Tapos na ba, Karding?" tanong ni Kapitan Ben habang tinitingnan ang nakabalot na braso ng mga ngaso. Sa ngayon, hanggat hindi nakakalimutan ng tao ang mga lumang paraan, palaging may babalik. Pumasok si Karding sa kanyang kubo at muling naupo sa harap ng kanyang almires. Alam niya na hindi ito ang huling pagkakataon na kakailanganin niya ang lason. Dahil sa Pilipinas, ang kadiliman ay laging may paraan para muling sumibol. May mga kwento ba kayo ng kababalaghan? I-share niyo ang inyong mga karanasan sa comment section. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na kwentong kababalaghan dito sa ating channel.